low. At ngayon ay muli tayong mag-update. At medyo na late ako ng upload. And of course, pag-usapan natin yung mga top trending stocks. Ayan. Wait lang. Yan. APX. Na natin tong APX, guys. So, check natin. Still the same. Ayan, pero right now medyo green na siya. Ayan, sa weekly chart, no? Medyo green. Pero tignan pa rin natin kasi hindi pa rin to nagko-close since nasa weekly chart tayo. Then sa daily, we have a rally here since meron yung mga gaps dito. May mga gaps. Ayan. So based dito, guys, kung ano to, kung may follow through to bukas, pwedeng ma-fill na yung gap na to. Ayan. Hanggang dito malapit sa 13.9, no? 13.9. So, pwedeng ganun yung setup natin for our chart. May bounce dun. So, pwede. Yan, no? Of course, huwag lang malalaglag ulit. Yan, kasi dito sa 4-hour chart, ano to nag-react na siya. Yan, kumbaga, mabilis ang bounce to, no, since over sold na. Ayan. So, ang pinaka-crucial dito yung pullback. Ayan, sa RSI, no. So, pwedeng bumalik dito yan. If ever man na ganun yung mangyayari. Pero, let's see. Ayan. Since meron pa dito, no. May gap. Ayan. So, up and down for APX. Then, sa daily, yun nga. Nice rally. Pero still, tingnan natin kung ano mangyayari. At kasi dito nalaglag sa may support So, support to. Laglag. So, of course, ang magiging ano dyan, retest. Diba? Kung saan nalaglag. Ayan, no? For OGP, check natin to OGP. Same pattern din. Same movement. Okay. Ayan, no? So, after nung gap kahapon, medyo nagrally ng konti, ano? Ayan. So, based dito sa daily chart. So, pwedeng ma-fill tapos bagsak ulit. Ayan, since ano to possible retest, guys. Ayan, kasi kung titingnan natin, support to before and now acting as a resistance. So, typical naman ganun, ano? So, pag nalaglag sa support, ano yan, magre-retest. Ganyan. Tapos, kung talagang kung talagang bearish pa, so, magpiprint siya ng panibagong lower low. No? So, ganun yung typical setup. Ayan. So, same din pagka bullish, no? Nagre-retest muna sa support bago magprint ng panibagong higher high. Ayan. So, this time, since lower high and lower low, so it means yung trend natin bearish. Bearish for now, no? Ayan. Then, for plus, sa weekly,
Same pa din. Okay, pulado pa rin. Same dito. Ano na, no? Kumbaga, nag-close na ng mas mababa. Ayan, no? Okay, tas nag-close na dito. So, remember guys, meron tayong nakitang pattern dito. Possible, no? Head and shoulder pattern. Hindi nga lang ganong kita dun sa, sa daily chart. Pero dito, mas obvious. Ayan. So, still valid. No? So, unless na lang kung mag-hold sa may, sa may support. Ayan. So, consider ito as support and as well neckline at the same time nung ating pattern. Ayan. So, this is head and shoulder pattern. No? So, as long as na mag-hold dyan, still goods pa rin naman. Still pwede pa rin ma-invalidate yung pattern. No? Ang mahirap kung malaglag somewhere here. Okay, tapos bounce. Then, dumiretso. Ayan, sa area na to, no? Sa may next stop. First stop sa horizontal dito eh. Okay, tapos dito na yung next. Ayan, no? And base sa may pattern natin, so sinukat natin yung height niyan, and probably pwedeng malaglag as low as somewhere here sa may previous bottom. Ayan. So dito malapit sa 14. Base sa measurement natin. Ayan, sa may height ng head, no? For this one. Ayan. Then, isunod natin, ALI. May quick bounce dito. Yes, because kung titingnan natin, ayan, no? So, falling wedge. So, typical, nagiging reversal pattern pagka nag-breakout. So, meron tayo dito pa-diagonal resistance. So, kailangan ma-break muna yan. Okay? Bago mag-reverse. So far, still nasa support. So, support yan since 2024, guys. So, retest. And yung typical nagkakaroon ng bounce. No? So, bounce. Yung first bounce niya rito, 40%. Next bounce, 35. Tapos yung third bounce, 25. So, it means papalit. And kasi kung titingnan nyo, mas sumisikip. Nagko-converge, guys. Diba? Ayan. So, tingnan natin. Maybe below 20 to, to 25%, pwede pa itong mag-rally. Ayan. So, kung 20, somewhere here sa may, natin, sa may green box loob. So, kung 25, somewhere here. Ayan. Up to this point, 36-37%, no? So, sa malamang dito, medyo makaka-experience na tayo dito ng rejection, sa 15%. And kasi support na nga to for ALI, no? So, pagka ganitong setup, medyo pa rin to delicates pa rin, guys. Ayan, kasi gumagapang to. Ayun, gumagapang siya. Gumagapang at nagkakaroon ng lower lows. Ayun, lower low, low, lower low. Same here. Multiple lower lows, guys, no? Bago nagkaroon ng rally. Ayan. So, same here. Same here, guys. So, pwede quick bounce, then laglag, bounce ulit. Okay. Hanggang sa makarecover.
Ayan. No? So, unless ko malaglag. Ayan. Sin support to eh. So, it means, pagka di nag-hold, panibagong ano naman to, trend guys. No? Ayan, kasi, still intact pa din yung kanyang ano eh. Yung pattern niya, no? So, still intact pa din yan. So, wag lang malalaglag. Tapos, we have here SEC. SEC. Medyo hirap talaga dito sa part na to. Sa 30.15, 14.14. No? And still, hindi pa rin nafe-fill yung gap. No? Ayan. Pero ang ano naman dito, maganda naman dito. May momentum na. Ayan. So, nagkikreate na siya ng mga bases, no? And so, parang hagdan. Hagdan yung itsura, no? Ito, bounce, bounce, then breakout, bounce, bounce ulit, no? So, pag na-maintain yan, of course, possible. Maybe next month or by month of May, okay, possible. Ma-fill yung gap, no? So, unless na lang kung meron talagang bad news na makaka-affect for this one, no? Yeah, so, di natin alam kung paano mangyayari once na merong bad news, no? Weekly, same pa din. Still the same. Ayan. So, yung week niya dito ay umabot ng 21 and right now 29.6 na. So, ilang percent yan? Ayun na. So, halos 50%. So, halos 50% na. Ayan. Pagka na-fill yung gap, almost 50% sarado. No? Ayan, kaya pagka merong mga ano talaga mga crucial times, yun yung pinaka best opportunity na bumili. Diba? Pagka may mga dump na ganito. Ayan. So, hindi natin sinasabi lahat, ano? Lahat ng mga ganyan goods bilhin, no? Ayan, pero ang typical kasi ganun. Cheap price tapos biglang aangat, no? PX, we have here PX. Of course, last na to, guys. So, compare dun sa may previous natin kanina kay APX o GP, ito naman medyo pulado pa rin. Medyo mabagal mag-react, no? Sa weekly. Pero dito, medyo okay, lumalaban-laban na konti sa may malapit dun sa may 200 day moving average, no? So, still, same setup pa din. Maraming mga gaps. Ayan. So, tingnan natin kung magkakaroon ng bounce, no? Tapos, yun na. Decision na yun. Kung magkikreate ng lower low or ma-stabilize na, no? Tapos, mag-rebound pa pataas. So, ano lang yan? Kumbaga, dalawa lang, no? Ayan. So, since nung 2025 January, so still intact. Ayan, kaya pagka nalaglag to sa may baba, yun ang medyo dito, bad news for PX, no? Ayan, kasi ang support niya dito, nalaglag na before dito 7.43. Ayan, pero yung close ngayon nasa 8.5, 8.48, no? Yan, pag hindi na sustain, so possible doon.
So, maybe ganito nga yung setup dyan eh. Mag-rally ng konti, tas malaglag. No? Ayan, so tignan natin kung paano yung magiging setup. Ayan, kasi ito na yung support niya. Okay, tas nalaglag. So, this time is medyo alanganin, no? So, pwedeng retest. Ayan, sa may resistance, then dito. Ayan, sa may support. Ayan. So, I think we're done. And maraming salamat po sa panonood. See you po ulit bukas. Bye-bye and God bless.